Tatlong salita ang nais kong pagnilayan natin: pananahimik, pagtsatsaga, pananampalataya. Sa unang pagbasa sa Aklat ng Karunungan, isinilarawan ng isang nakamamanghang sandali. Sabi kanina, kung nakinig kayong maigi, sabi, habang ang lahat ay nababalot sa katahimikan, ang iyong makapangyarihang salita ay bumaba mula sa langit. Habang binabalot ang lahat ng katahimikan, dun daw dumating ang salita ng Diyos. Sa katahimikan, ang Diyos ay nagsasalita ng pinakamalinaw sa katahimikan. Sabi nga nila, ang wika ng Diyos ay katahimikan. The language of God is silence. Bago ipahayag ng isang lektor ang salita sa sambayanan, dapat muna itong magsalita sa puso ng lektor sa gitna ng katahimikan. Kung gusto nyo raw pong maging tunay na mabisa ang inyong pagpapahayag, hindi lang practice ang kailangan, prayer ang kailangan. Ulitin ko, hindi lang practice, kung hindi prayer. At yun yung katahimikan na sinasabi sa unang pagbasa, na siyang pagmumulan bago ang makapangyarihang salita ng Diyos ay ikalat at ipahayag. Kaya nga ito ang hamon para sa ating lahat. Hindi kawalan ang katahimikan. Sa mundo natin ngayon, lalo na sa mga kabataan, parang ayaw na ayaw ang katahimikan. Kaya minsan pagising pa lang natin sa umaga, bukas na lahat. Bukas ang radyo, bukas ang tingin gagad sa cellphone, naka-speaker na. Kasi parang sa atin, ang katahimikan ay kawalan. Ngunit sa totoo lang, ang katahimikan ng may pananampalataya ay parang sinapupunan kung saan lumalago ang salita ng Diyos. Hindi ba't sa ating mahal na ina, sa kanyang sinapupunan, ang salita ay nagkatawang tao. Dahil punong-puno ng katahimikan ang ating mahal na ina. Kaya nga, siya rin ang pinakamabisang nagpahayag ng salita ng Diyos. Kapag pinagninilayan ang pagbasa bago pa ang misa, siyempre hindi ko sinabing wala ng practice. Mahalaga ang prayer, pero mahalaga din ang practice. At sa bandang huli, pwede niyong pagsabayin yun. Na habang nagpa-practice kayo, habang nagbabasa, mistulang pananalangin ang ginagawa ninyo. Kaya mahalaga, dinadasalan din ang mga pagbasa na iyong ipapahayag. Huwag niyong sabihin, ay alam ko na yan, 20 taon na akong lektor, kahit nakapikit ako, alam ko yung pagbasang yan. Ingat kayo, pag ganyan na ang katwiran natin, alam ko nga kung anong pahina yan eh. Hindi mo na chinecheck, hindi mo na binabasa, at higit sa lahat, hindi mo na dinadasalan, walang katahimikan. At pag walang katahimikan, walang kapangyarihan. Tandaan natin yan. Kahit mag-emote ka pa, kahit manghiyak-ngiyak ka pa habang nagpapahayag, walang laman dahil walang katahimikan. Kapag umuhupa ang ingay ng mundo, pumapasok ang salita sa inyong puso. Kapag inuhubog kayo ng salita, bago pa man magsalita sa iba. Yun ang ibig sabihin ng katahimikan. Nananahimik tayo dahil hinahayaan munang magsalita sa atin ng Diyos bago natin ipasa sa iba ang salita ng Diyos. Alam niyo po,
si Bishop, pag ako'y naghahanda ng pangangaral, ang una kong iniisip, ang sarili ko, ang pinapangaralan ko. Ang sarili ko, ang pinapaalalahanan ko. Dahil mas naniniwala ako, kapag ako ang unang kinausap, mas lalo kong nakakausap ang aking kapwa. Mas lalong nakakausap ng Diyos ang kanyang bayan. Ang kapangyarihan ng isang lektor ay hindi nanggagaling sa lakas ng boses, kundi sa lalim ng kanyang katahimikan. Katahimikang pinupuntahan ng salita mula sa langit. Kung ang salita ay hindi isisilang sa inyong katahimikan, hindi rin ito isisilang sa inyong pagpapahayag. Kaya manahan kayong madalas sa katahimikan, hindi sa katahimikan ng pagtulog. Baka naman ganun katahimik kayo, kaya pala tahimik, natutulog na. No? Hindi sa katahimikan ng pag-iisip, kasi minsan pag tahimik, pag-iisip ka, para mamaya kakalabitin mo na pagbalik ng katabi mo pag-upo. Kaya pala tahimik, nag-iisip ka na, ikukwento mo sa kanya. No? Lalo na ikaw yung unang pagbasa. Pagbalik nung nagbasa na ikalawang pagbasa, pag nag-hominin si Father, sa kakakalabit, sabihin mo, ano ba, anong oras umuwi si Father kagabi? Alam mo ba, yung nakaupo dyan sa harap, ayan. Kala mo naman kung gaano kaganda ang suot. Sana hindi yung ganong katahimikan na bumubuelo lang pala para mag-ingay ang nasa puso na isang lektor. Amen po ba? Katahimikan para sa kapangyarihan. Sa Ebanghelyo naman ni San Lucas, ang balo ay hindi tumigil. Patuloy siyang humaharap, tumatawag, naghahangad ng katarungan. Hindi siya nanahimik. Dahil pagkatapos ng katahimikan, ng pananahimik, nandyan naman ngayon ang pagtsatsaga sa pagpapahayag. Dahil ang bunga ng tunay na katahimikan ay pagtsatsaga sa pagpapahayag. Hindi naman pwedeng nananatili kang tahimik na lang. Sabi kasi katahimikan, kaya pagkatapos ko mag-serve, mananahimik na lang ako. Hindi po. Dahil kung tunay nananahan ng katahimikan ng Diyos, mag-uumpisa na rin tayo mag-ingay. Katulad nung balo sa Ebanghelyo na walang sawa, walang humpay ang kanyang panawagan para makamit ang katarungan at ang kabutihan. Ganito rin ang salita ng Diyos. Ito'y nagpupumilit, bumabalik, kumakatok, at nagnanais marinig. At kaya nga't sabi ko, biyaya ang ipinagkaloob po sa ating lahat. Dahil tayo binigyan ng pagkakataon, bagamat hindi karapat-dapat magpahayag ng salita ng Diyos. Walang sino man sa atin ang magpagmamalaki at magsasabing, karapat-dapat lang magpahayag ako. Ito po'y biyaya, grasya na ipinagkaloob sa atin. At nawa tayo maging kasangkapan ng walang humpay na salita ng Diyos. Habang ipinapahayag ninyo ang kasulatan, tangan ninyo ang salitang may sariling sigla at galaw, salitang bumaba mula sa langit at ayaw manatiling hanggang libro lamang, at nananawagan ng katarungan, nananawagan ng kabutihan, gaya ng balo na patuloy na sumisigaw. Kaya nga tayo mga lektor, sana buong sigla nating ipahayag ang salita ng Diyos sa salita at gawa. Dahil hindi napipigilan ng salita ng Diyos. Nagpupubiglas ang salita ng Diyos. Kaya yung paghahanda ninyo, dapat para mas lalong maramdaman ng tao ang nagpupumiglas, ang walang humpay na salita ng Diyos. Kaya dapat
may damdamin din yung pagbabasa ninyo. Baka naman mamaya, no? Malapit na ang Adbyento. Alam natin, di ba? Yung pangatlong linggo, tawag natin doon, Gaudete. Linggo ng kagalakan. Ang unang pagbasa doon, kay Zephaniah sabihin, magalak. Tapos magbabasa ka, harap ka sa tao, magalak kayo. Uulitin ko, magalak kayo. Paano gagalak ang tao? Ganun ka magbasa, no? Sabihin mo, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Mukha ka namang Biyernes Santo. Ipahayag, ihiyaw natin ang salita ng Diyos. Binubulong mo lang. Walang kasigla-sigla. Kaya dapat may sigla dahil walang humpay at makapangyarihan ang salita ng Diyos. Amen po ba? Naalala ko po tuloy, meron kami isang lektor noon. Kasi sa amin, English ang misa. Bago siyang lektor. Excited na excited doon siya. No? Naalala ko, seminarista po ako noon. No? At habang yung gabing yon, talagang nagpa-practice siya. No? At nung siya na nga, medyo nanginginig pa habang pupunta rin sa harap, a reading. No? Talagang may diction pa. A reading from the letter of Paul to the Thessalonians, no? Talagang napaka-feel na feel pa niya, no? Pero siguro sa sobrang pag-ano niya, sa bandang huli, di ba? Sa bandang huli ng pagsalita, no? Sa English po kasi, ang sasabihin mo ay the word of the Lord. Pero siguro sobrang nervous niya, no? Natigilan siya. Tapos pagharap niya, parang nablangko isip niya. At bigla niyang sinabi, imbis sabihin niyang the end of the world. Sabi niya, the end of the world. Na? Yung mga tao, hindi naman ko sasabihin nila, thanks be to God. No? Buti na lang bihirang English sa atin, no? Baka sabihin nyo, the end of the world. No? Pupuntahan kayo ni Father Milber, no? Dahil sabihin niya, katapusan mo na. Huwag ka na mag-renew next year. No? So dapat mayroong sigla. Pero yung buhay na hindi lang nanggagaling sa atin, kundi buhay na nanggagaling sa Diyos. Kailangan palakasin, kailangan gisingin ang mananampalataya sa pamamagitan ng walang humpay na pagpapahayag. At panghuli, pananahimik, pagtsatsaga, at sa bandang huli, pananampalataya. Sa bawat pagbanggit natin ng salita ng Diyos. Sabi nga ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayon, meron siyang tanong na hindi nasagot. At ngayong araw, mga kapatid, hinahamon ko kayong sagutin ang tanong ni Jesucristo sa Ebanghelyo. At sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, sa pagbabalik ng Panginoon, mayroon kaya siyang matatagpuang pananalig? Meron kaya siyang matatagpuang pananalig sa pagbabalik niya? Dito sa Bataan, sa pagbabalik ng panahon, may matatagpuan pa kaya ang Panginoon ng pananalig? At mahalaga pong sagutin yun dahil dapat tayo, kaming mga pari, tayong mga lingkod simbahan, ay inatasan ng Panginoon na maghasik ng pananampalataya at pananalig sa mga tao dahil sa ating paglilingkod. Pag walang natagpuan ng Panginoon na pananalig, haharap siya sa atin, haharap siya sa mga pari, at tatanungin tayong lahat, anyari? Anong nangyari? Bakit walang pananalig sa Bataan? Anong nangyari sa inyong paglilingkod? Anong nangyari sa inyong pagpapahayag? Anong nangyari sa inyong pagdalo? Ang tagal-tagal nyo sa simbahan. Ang tagal nyong naglingkod. Bakit wala akong natagpo ang pananalig? Kaya nga't mga kapatid, ipagdasal natin na ang ating pagpapahayag ay magbunga ng pananalig. Kaya nga walang humpay
walang tigil ang ating pagpapahayag upang magbunga na ito ng pananalig sa bayan ng Diyos. Sa bawat pagbanggit ninyo ng salita, katuwang tayo ni Kristo upang buhayin ang pananampalataya ng mga nakikinig. Ang mga malulungkot ay bigyan ninyo ng pag-asa. Ang mga naguguluhan ay bigyan ninyo ng liwanag. Nagpapagising sa mga inaantok sa espiritu. Ang mga nanghihina ay pinagtitibay ninyo. Ang mga nagpapayuko sa mga mapagmataas, ang mga salitang ipapahayag ninyo. Nagbabangon sa mga nadadapa. Nag-aakay sa mga nalalayo ng landas. Lagi niyo pong tatandaan yun, mga kapatid. Kapag tumindig kayo dito, hindi niyo lang sukat akalain. Baka yung mga sinasabi ninyo ang siyang gagamitin ng Diyos para maging biyaya. Kaya pagbutihan ninyo ang pagpapahayag. Kaya dasalan ninyo ang inyong paglingkod. Kaya gawin yung tapat ang inyong pagbabasa. Dahil hindi nyo sukat akalain, baka daig nyo pa yung pagpapahayag ng pare. Dahil narinig nila mula sa inyo ang tinig ng Diyos. Malalaman mo lang yan sa bandang huli ng buhay ninyo. Pag kumakatok na kayo sa pintuan ng langit, sasabihin sa inyo ng Panginoon, "Salamat, sister. Alam mo ba, nung nagbasa ka doon sa kapilya, may isang tao doon, gusto nang magpatay. Gusto nang tapuhin niya. Pero nung narinig niya ang pagpapahayag mo ng may sigla, nabuhayan siya ng pag-asa." May isang tao doon, galit na galit, gustong magiganti. Pero nung binasa mo tungkol sa kapayapaan at awa ng Diyos, nagbago ang kanyang isip. Kaya huwag niyong mamaliitin. Huwag niyo na sabihin, pagbabasa lang to. Yan ay daluyan. Sapagkat yan ang gigising sa pananampalataya. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng misang ito, pagdasal natin ang bawat isa na sa ating pagsasariwa ng ating paglilingkod, nandyan ang pananahimik, nandyan ang pagtsatsaga, nandyan ang pananampalataya upang sa bandang huli, ang salita ng Diyos na ating ipinapahayag ay mangusap din sa atin at sabihin sa atin, "Salamat sapagkat sa iyong paglingkod, lalong nangusap ang salita ng Diyos." Amen.